I would think na mas viable to pursue yung plunder case. Pero si PBBM, sabi niya, never say never. Alam niyo yung interpretation ko dun. Si Presidente is giving the Dutertes a way out. So kahapon, meron nung yun nga na kinumpirma ni PBBM yung supposedly private conversation, private message na inileak ni Tunying. Para sa akin, yan ay isang pagtatraidor sa pagtitiwala na ibinigay sa kanya. Pero sige. Pero mga kotsero, marami pong nag-react doon sa sinabi ni PBBM. Yung kumpirmasyon niya na ayaw niyang kung siya ang tatanungin, o take note ha, kung siya raw ang tatanungin sa kanyang opinion, qualified mga kotsero, qualified po ang kanyang statement. Puntahan natin yung kanyang statement ngayon. Qualified po ang kanyang statement. Ang sinabi po niya, it was actually a private communication but it got leaked. Yes, because that's really my opinion. Ayan, opinion niya yun yan mga kotsero. Opinion lang yan. Okay lang naman yun. Kapag opinion, bigyan natin ng kalayaan ng Pangulo bumuo ng kanyang sariling opinion, di ba? Ang challenge lang dyan kasi mga kotsero, kung of course, alam naman natin ang separation of powers. At alam ko na nire-respeto yan ni Presidente. So I'm sure na hindi niya iniimpluwensyahan ang ating Kongreso. I'm sure hindi niya iniimpluwensyahan ang ating Kongreso. Pero mga kotsero, ang interpretasyon dito ng ibang mga miyembro ng Kongreso, dahil nga angat, dahil nga NPA, iniimpluwensyahan daw. At saka ang pangit din kasi ng pagkakaporma ni Tunying. Ang sinabi niya, inutusan or pinigilan daw ni PBBM. Ganun yung pagkakaporma niya kasi nung text message. So ang dating parang iniimpluwensyahan nga. Hindi binigyan ng kalayaan ng ating Kongreso na bumuo ng kanilang sariling desisyon. Kasi nga yung pagkakaporma ng balita. But anyway, nangyari na, sinabi na ni Tunying, naporma na ni Tunying, na nahubog na ni Tunying yung opinion ng madlang tao, okay lang yun. Kasi, number one, private communication pala yun, yung nileak niya, number one. Pangalawa, hindi pala niya pinigilan, yun ay isang opinion lamang. Tulad nga ng sinabi ko kahapon, it is incumbent upon Tunying na i-reveal sa ating lahat kung sino yung tumatraidor kay PBBM. Kasi obviously, may nag-send sa kanya nun at hindi niya ipinaalam. Kahapon ko pa kasi iniisip, ano kayang bakit kaya, ano kaya yung naging thought process ni Presidente? Siyempre, titry mo intindihin. Kasi siyempre, kailangan mong intindihin yung direksyon Bakit siya nagsalita ng ganun? And then, habang pinagninilayan ko po siya, siyempre, pag-uusapan naman na natin before, yung pagpa-file ng kasong plunder. I'm sure na naririnig nyo na yung option ng plunder. Nung una, sabi ko, parang hindi yata maganda yung kung dadaanin sa plunder. Kasi matagal. Korte kasi yan Medyo matagal yan. Oo, kapag impeachment, mabilis lang yan Tapos agad yan. 6 months, 2 to 6 months, or 3 to 6 months, 2 quarters, okay na yan. Tapos na agad yan. Pero pinagnilay-nilayan ko pa ng konti at medyo nagbasa-basa pa tayo ng bahagya. Meron po tayo nakitang isang opinion ng isang political analyst. Etong sinabi niya, instead of getting impeached, VP Sara Duterte should be probed for plunder and the death threat. Sinabi po ng isang political analyst nung isang araw. Tagal na to, November 24 pa. Wala pa yung mga ganap-ganap na yung mga rally-rally, wala pa yung statement ni PBBM na wag i-impeach, etc. etc. Ngayon mga kotsero, hindi kaya senyales yung pagsasalita ni PBBM na huwag niyong i-impeach si Sara Duterte? Hindi kaya senyales yun para pagulungin yung plunder? Parang yun yung plan B. Hindi kaya yun yung plan B? Kasi mga kotsero, I was weighing it yesterday at pinakinggan ko po ang sinabi nitong political analyst na ito. Pakinggan natin siya. He's making a lot of sense. Abogado din po ito, si Attorney Michael Yusinko, an independent policy analyst and constitutionalist. Puntahan natin yung kanyang interview sa Net25. Ano yung pinakamasakit or matinding ikahaharap ng ating Vice President? So that's a good question, Ms. Pat Pino. So I of course want to say with due respect to the DOJ, they're doing their job na investigating yung possible criminal acts, yung napanood natin over the weekend na drama. Yeah. So the DOJ must do that, They must investigate that. So that's something that they must do. Pero between the potential plunder case and the impeachment option, I would
think na mas viable to pursue yung plunder case. No? Kasi yung plunder case, pwede yun i-pursue because the VP is not immune from suit. Right? So, pwede siyang imbestigahan, pwede siyang i-prosecute ng ombudsman on a plunder case, on a plunder indictment. Pag impeachment kasi, I'm sure both of you remember what happened during the impeachment of Chief Justice Corona and also the impeachment of President Erap, no? What's going to happen is if that is pursued, no? So ang mangyayari niyan, magiging very divisive kaagad yung politika natin. Magiging vitriolic lalo ang politika natin. And not only that, no, ang mangyayari niyan, Congress will basically stop working, no? Okay, dito muna tayo sa sinabi ni attorney na yung conversation will become more vitriolic. Ibig sabihin, mas magiging malala ang usapan. Yung laitan ay mas lalong titindi. Yung away ay mas lalong lalala. I think we have reached that point eh. So, it cannot get any worse than this. Kung tatanungin, it cannot get any worse than this. Pero ito sasabihin ko. Naalala nyo kahapon nung sinabi ni PBBM na never say never? Yung sinabi kahapon ni Presidente, nung tinanong siya, magkakaayos pa ba kayo ni VP Sara? Kasi si Sara Duterte sabi niya, hindi na raw eh. Wala nang bawian to. Wala na. Eto na yun. Laban kung laban hanggang kamatayan. Di ba ganun si Sara Duterte? Pero si PBBM, sabi niya, never say never. Alam niyo yung interpretation ko dun. Si Presidente is giving the Dutertes a way out. Last chance nyo na. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Maipag-ayos kayo. Yun ang sa akin nun. Yun yung dating sa akin nun eh. Kumbaga, sa ibang salita, kasi sinabi naman ni PBBM eh, Sara is unimportant. Hindi siya importante. Walang kwenta maipagdebate, sabi niya sa mga sundalo. Waste of time. Waste of time. Bigyan ng si Sara. Attention. Waste of time yan. Waste of time. Tapos sinabi niya sa mga sundalo, walang kwentang debate yan. Pero, kahit sinabi niyang lahat yun, at saka meron pa pala siyang sinabi, no? Sinabi niya, papalag na raw siya, papalag na. So, ibig sabihin, kahit sinabi niya tong lahat ng ito, parang fair warning. Last chance nyo na. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ayusin natin to. Parang ganun. Never say never. Ganun yung dating sa akin eh. Parang, uy, may chance pa. Ayusin natin. Kung ako tatanungin, for the sake of the peace, for the sake of the calm, baka siguro pwedeng truce lang. Truce lang. Ayun pala, yung stormy na teacup. I think yun yung pinaka nakaka-insulto sa lahat eh. Yung stormy na teacup. Parang, nagwawala-wala ka dyan. Pero, napakaliit lang pala ng ginagawing pinagwawalaan mo, di ba? Nagwawala ka sa walang kwentang bagay o stormy na teacup. I think, mga kotsero, yun yung in not so many words, yun na yung kanyang reaching out. Pakikipag na niya yun. Parang warning ba? Makipag-ayos na kayo hanggat may pagkakataon pa. Hanggat kaya pa nating ayusin natin. Kung ako sa mga Duterte, I'll take advantage of that. Alam nyo ho, mga kotsero, never hong naging successful ang kahit anong rebellion, kahit anong kudeta at kahit anong uprising. Never hong naging successful yan. Sa history po natin, mga kotsero, never po naging successful yan. Kamusta po ang nangyari sa RAM? Hindi ho sila nagtagumpay, yung RAM. Kamusta po ang nangyari kay Trillanes? Hindi rin ho siya nagtagumpay. Kung tutuusin, mga kotsero, yung 1986 EDSA Revolution, hindi ho yun inumpisahan ng ating militar. Hindi ho si Enrile nagpaumpisa nun. Nagtagulang ho silang dalawa ni Ramos. Sino hong gumamit nun? Ang gumamit lang ho doon, mga kotsero, ay ang CIA ng Amerika. Maniwala ho kayo sa hindi. CIA ho ang bumira doon. Nag-cause sila ng destabilization sa Pilipinas noong 1986. So, kung tutuusin, mga kotsero, wala hong homegrown rebellion na naging fruitful. MILF, MNLF, CPP, NPA, wala ho eh. Wala hong naging successful na tawag dito, rebellion sa Pilipinas. So kung uumpisahan nila Sara Duterte to, kung uumpisahan ito ng Duterte clan, paano sila magtatagumpay kung walang China? Yun. Kung sila lang, walang problema. Kung may China, ibang usapan yun. Pero kung sila lang, hindi sila magtatagumpay. Wala. So, mga kotsero, I think yung sinabi ni PBBM na never say never is an olive branch and a veiled warning. It's an olive branch na sinasabi na
Huy, eto, magbati na tayo, ayusin na natin to. And a veiled warning. Kapag hindi kayo nakipag-ayos, may mangyayari.